Maligayang pagdating sa Pinoy Kids Kwento. Ang kwento natin ngayon ay ang batang lumikha ng bulkang Mayon. Handa ka na ba? Halina't makinig at matuto. Alam mo ba, may bundok na sobrang perpekto ang hugis, parang isang malaking sorbetes? Pero paano kaya ito nabuo? Noong unang panahon, sa isang maaraw na baryo sa Pilipinas, masayang naglalaro ang mga bata at umaawit ang mga ibon. Luntian at buhay na buhay ang paligid. May isang mabait na batang babae na ang pangalan ay Maya. Mahilig siyang tumulong sa lahat ng kanyang makilala. Pero isang araw, tumahimik ang hangin, natuyo ang lupa at nalungkot ang paligid. Hindi na tumubo ang mga halaman. Tumingin si Maya sa paligid at sinabi, "Gusto kong tumulong sa aming baryo." Kinuha ni Maya ang kanyang maliit na basket at naglakad papunta sa matataas na burol. Habang naglalakad, nakilala niya ang mga ibon, paru-paro at maliliit na hayop. Mahinang bulong nila, "Umakyat ka pa, may mahi ka sa itaas." Sa tuktok, may nakita si Maya na kumikinang na liwanag sa langit. Para itong mga gintong alitap-tap. Lumabas ang isang mabait na espiritu ng kalikasan. Ngumiti ito at nagsabi, "Ang mabuting puso ay kayang magbago ng mundo." Binigyan niya si Maya ng isang espesyal na regalo, isang kumikinang na buto na puno ng buhay. Itinanim ni Maya ang buto sa gitna ng baryo. Diniligan niya ito at inalagaan ng may pag-asa. Unti-unting umangat ang lupa, dahan-dahan, pataas ng pataas. Nabuo ang isang mataas at makinis na bundok, bilog at napakaganda ng hugis. Umuulan muli ng marahan. Tumubo ulit ang mga halaman at muling sumaya ang baryo. At iyan ang dahilan kung bakit matayog ang bulkang Mayon ngayon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kabutihan ng isang bata. Ang kabutihan ay kayang lumikha ng maganda. Ikaw, makakapagbahagi ka rin ba ng kabutihan?